Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat, sa patuloy na sumusubaybay sa ating pong live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi. Magandang gabi, Pastor Derek. Our topic for
tonight po, Pastor, is about the 700 Club. Okay. What is it called? Why is it called the 700 Club po, Pastor? Mm. At sino po yung mga nasa likod nito? Ano yung kanila pong belief system? Okay, unang-una, no, ang 700 Club ay isang talk show na may kombinasyon ng balita, commentary, social commentary, interviews, at mga sagot din sa mga tanong. At mga nag-entertain din sila ng mga pre-request, no, sa pamamagitan ng telepono or email. At ang show na ito ay tumatakbo na noong pang 1966, no? Napakatagal na, born out, oo. At ang founder nito ay, ang pangalan ay Pat Robertson. Pat Robertson. At kaya 700 Club ang pangalan ng program na ito ay dahil yung unang-unang monthly na program na ito na ginawa ay dahilan sa 700 daw katao na nagsusupport dito sa Christian Broadcasting Network monthly. Kasi itong Christian Broadcasting Network, ito yung mismong nag-e-ere ng 700 Club. At kaya 700 Club ay 700 katao di umano ang tumatangkilik upang magtuloy-tuloy ang programa. At ang founder nga nito ay si Pat Robertson, no? At nagpa-function siya as chairman ng CBN at nagpo-provide siya ng commentary doon sa 700 Club Asia. 700 Club. Ang counterpart niya ay yung 700 Club Asia. Dito sa Pilipinas, no? At ang kanyang anak, si Gordon, ang CEO at presidente din ng CBN. At dito sa Pilipinas ay ang host ng CBN Club Asia, ng 700 Club Asia ay si Peter Kairos. Yan. Ang problema ay itong si Pat Robertson ay isang charismatic. At supposedly ay lagi siyang nakakatanggap ng mensahe mula sa Diyos, no? At binibigyan daw siya di umano ng mga hula mula sa langit. Wow. Kiniklaim niya na nakikipag-usap sa kanya ang Diyos at nagbibigay sa kanya ng mga mensahe. Halimbawa, noong January 2007, sinabi daw sa kanya ng Panginoon na mayroon daw napakadelikadong atake ang mga terorista sa US noong 2007. At ang sabi niya ay ganito, it's going to happen and I'm not necessarily saying nuclear, but the Lord didn't say nuclear, but I do believe that it will be something like that. That will be a mass killing and possibly millions of people. Ang sabi pa nga ni Robertson ay major cities will be injured. At sinabi pa niya na I hope I'm wrong. I hope I'm wrong. Pero hindi po 'yun naganap. At napatunayang siya ay nagkamali. Noong 1980 naman ay muli siyang nanghula. No, ang sabi niya noon nung 1980 ay sasalakayin di umano ng Russia ang Israel. Opo. Noong 1982, no? Sabi niya, Russia will invade Israel in 1982 at quote and unquote, ang sabi niya doon, the next major war in the world. It will be the Armageddon or Battle of Gog and Magog. Ang problema, wala rin namang nangyari noon, noong 1982. Wala. Na digmaan, no?
Marami siyang mga hula eh. So hindi maganda no ang kanyang record pagdating sa panghuhula dahil walang nagaganap. Baga hindi siya nakakatsamba eh. Oh. Sayang no, sayang. Kung nakatsamba siya, di okay sana. Di ba na nakaisa? Hmm. Hindi man lang nakaisa eh. Kung nakaisa sana no, pwede pa eh. Kaso hindi eh. Tapos ay noong 2006 na naman, 4 na beses niya na inihula, no? Sa loob ng 2 linggo. At ito ang kanyang sinabi, no? Kasi ito ay galing sa gotquestions.org. Pag pinuntahan niyo po yung gotquestions.org, ay i-type niyo lang po ang what is 700 o club. What is 700 club? Makikita niyo po yung sinasabi ko. Yan. Pwede natin sigurong ipakita para sila mismo ang makabasa, no? Naroon na tayo sa 1, 2, 3, 4. Sa 5th paragraph. Yan, ayan. What is 700 Club? Yan, 1 to 700. Nasa ikalima na tayong paragraph from 2006 pakibasa. Quote and unquote, no? Basahin mo, Pastor Derek. Yan. Yan. Yun. May prediction siya diyan, no? In 2006, Robertson repeated the false prediction 4 times over the space of 2 weeks. I heard the Lord write about 2006, the coast of America will be lashed by storms. He said on May 8th of the year, on May 17, he warned of vicious hurricanes and said, also there may be something as bad as tsunami in the Pacific Northwest. He followed up the prediction by requesting $20 from its viewers. So CBN could have supplies position in California and Florida. As it turned out, 2006 was below average season for storms when compared with the recent 1995 to 2005 average. And only 2 storms made landfall with the mainland US during 2006. And only one of those was a hurricane. Yun. Some rainstorms did hit the Pacific Northwest in 2007. The host of the 700 Club claimed that as a late fulfillment of their prophecy for the previous year, nandiyan po sa YouTube, nandiyan po yung link niya. Yun ang problema, no? Nanghingi lang pala ng $20, no? Mula daw sa bawat manunood, kailangan daw kasi nga mayroong darating daw ng mga bagyo, hurricanes, so kailangan daw makaposisyon ang 700 Club, no? Ang CBN sa California at saka Florida. May mga link po dyan. Pwede po ninyong hanapin. Ako may nanonood na i-times mo na. Kung may nanonood na $20 each, kung may nanonood na 2 million, magkano yun? Sa buong mundo hindi, China lang, 2 million, pero sa 2 million ay 100,000 ang nagbigay ng $20 each. Magkano yun? 100,000 times $20. Malaki yun. Malaki, di ba? Malaki halaga po yan. Malaking halaga. Million din na, no? Milyong dolyar. $20. So, magkano? $2 million. $2 million. Diba? Big time siya. Big time. Maka $2 million ka. Dahil sa hula lang. At siya mismo ang nagsabi no? So, mapapanood nyo naman. At bilang bahagi nga ng kilusan ng karismatiko o charismatic movement, ay laging nag-i-invite ang 700 Club ng mga modern day prophets, and ang problema, they wander into strange theological territory. Medyo problematic tayo, no? Kasi ang kanilang mga tinuturo ay wala na sa Biblia. Kumbaga, foreign sa Bible. Kumbaga, estranghero, no? Sa Biblia. At
winawarningan nila ang mga manonood na gumamit, na wag daw bibili no, ng mga damit na mula sa mga mumurahing ano daw, tindahan dahil meron daw mga demonyo na nakakabit doon. Kailangan pala original. Oo. Yung brand. Kailangan branded ang bibili mo. So hindi tayo pwede sa ukay-ukay. Yan yun nagkaroon yan ng ano no. Nung 2013 na ano ko yan, yung mga Pentecostal dito sa ating bansa ay yan ang sabi-sabi. Sabi, wag tayong bibili ng ano ng ano sa mga ukay-ukay kasi sabi daw ni Pat Robertson may mga ano daw yan. Nabalitaan ko rin po yan. 'Di ba? Nabalitaan. No. Baka daw may mga evil spirits o kaya may mga demonic na mga entities na nakakonect o nakakabit sa mga damit. Kaya hindi pwede sa atin yung mga ano lang mga second hand. Mahirap 'yon. Kailangan ano. Kailangan may pera ka pala no pagka ikaw ay nanonood diyan. Grabe, no? At ang mga naiimbitahan nila sa kanilang mga programa through the years, no? Kabilang sa mga ito ay sila Benny Hinn. May mga dates pa yan, no? December 19, 1974, August 4, 2008, September 29, 2014. Si Kenneth Copeland. December 17, 2019, March 23, 2020. Rodney Howard Brown. Connected siya. October 27, 1994, October 26, 2010, and Bill Johnson. February 14, 2012. So, ang problema niyan, pag nagbibigay ka ng lugar para sa mga bulaang mangangaral, para ipangaral nila ang kanilang pandaraya, nangangahulugan lang na talagang wala kang discernment o wala kang pangunawa no sa kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. At hindi naman natin sinasabi, sabi nga ng God Questions, no, na hindi naman natin sinasabi na hindi nagtuturo kailanman ang 700 Club ng katotohanan mula sa Biblia o kaya hindi siya Kristiyano. Gayunman, dapat tayong mag-practice ng caution. Yes. O mag-ingat tayo dahil baka mamaya naligaw na pala tayo. At nung ako'y bata pang mananampalataya, diyan ako nanonood Kasi nga wala namang iba. Tuwing alas 12 po yan. Pagka gabing-gabi na, wala ka naman nang mapapanood sa Pilipinas na ganyan na programa no, sa TV. Yun na lang. Yan na lang. Talagang wala kang choice. Kasi doon sa kanila ay araw yun Araw kasi yun. Yung gabi, yung alas 12 sa atin, sa kanila mga alauna ng madaling araw. Ng hapon. Yan, alas 2. Yan. At yun ang problema sa 700 Club. Ngayon, may counterpart nga siya dito sa Pilipinas. Ngayon, tingnan natin, no? Tingnan natin ang ating mga video na makikita natin kung ano-ano yung mga mapapakinggan natin, no? May mga kay Pat Robertson. Mga samples lang ito, no? Sampling. Mag-sampling tayo. Ito, halimbawa ito nung kanyang paniniwala ni Pat Robertson. Ito. Yung unang video clip natin na dito pa lang makikita natin na mali talaga yung ano niya sa Bible. Maging sa creation, mali yung kanyang theology. Ano ang kanyang paniniwala? Paniniwala po kasi siya na yung sa old earth theory. Pakinggan po natin. This is Carol who says, why does your show promote the old earth theory and not the other biblical viewpoint, which is believed by most Christians? Well, I don't think most Christians have got, stupid enough to believe that other. The other is the Usher theory. You added all the generations from Adam until the current time, and you say, all right, that adds up to 7,000. Okay. And so therefore the Earth's only 7,000 years old. Well, that's just nonsense. I mean, there are just too many geological factors, too many things that have happened on Earth. The Earth is about 14 billion years old. Yan, okay. Ang problema natin, tinawag niyang, sa Tagalog yung stupid. Stupid po. Anong sa Tagalog yun?
Angal. Angal ba? Ano pa? Tanga, di ba? Parang ganun po. Pangit eh. Bagay Pangit sa- yung term na Mm. tanga, no? Pag sa Pilipinas, Mm. pag sinabihan kang tanga, masakit sa'yo. Ito yun ang problema, no? Na ayon sa kanya ay pag naniwala ka daw na 6,000 taon lang ang mundo, TNG. ay TNG ka. Kaya pala tayo ang programa ay TNG. no? Ang ating programa ay para sa TNG. Para matuto. Opo. Ang problema, pagka naniwala ka na ang mundo ay bilyong taon na, ay in-entertain mo rin yung evolution. Kaya nga ito ay Christian evolutionist siya eh. Ibig sabihin, naniniwala siya na ang tao ay nagmula hindi sa lupa, hindi sa likha ni Adan, kundi nag-evolve. Nag-evolve. Kasi wala kang pupuntahan eh kung ikaw ay naniniwala sa old earth eh, na wala kang ibang point of view, no, o paliwanag. Kasi nga, ang sabi niya is 13 billion daw na taon na ang mundo, no? At sa makatuwid ay talagang naniniwala siya ng lubusan sa siyensya. At tinatawag niyang tanga. So, sila Kenham, tanga. Tanga si Kenham. Stupid si Kenham. Or siguro, pwedeng bobo. Okay. Pwede kasing stupid, bobo. Bobo rin, pwedeng bobo. Mas malapit siguro sa bobo. Okay. Medyo, Parang mas bobo ang mas malapit pero na. parehong masakit sa tayo ngayon, Pastor eh. Oo, parang pag pareho mong Kristiyano, gatawagin mong bobo, para namang ibig mong sabihin ako. Sa bagay nun, matalino talaga ito eh. Matalino kasi magna cum laude siya. No? At siya ay laging nasa mataas na ekelon ng mga nag-aaral. Ito po. So, ang tingin niya sa sarili niya ay kumbaga mas mataas yung kanyang karunungan. Opo. Pero alam mo, ganito yan eh. Ang tao, pag binilang mo kasi ang edad ng tao sa Biblia, ay talagang 6,000 years lang eh. Kung literal ka na day, theory, literal na araw yung, kasi sa Bible, makikita mo naman na Young Earth creation. Oo, young earth creationist ang Genesis. Kasi bakit? Sabi doon, lumipas ang gumabi at pagkatapos ay nagumaga. Kung 1 billion yung isang araw, o 1,000,000 taon ng isang araw, doon sa mga old earth kasi, parang sa kanila, 1,000,000 taon yung isang araw. Para maipasok nila yung bilyong taon. Dapat po sinabi doon, lumipas ang mga gabi, mga araw. Hindi. Grabe sa- Lumubog, lumipas ang umaga, ang gumabi, at pagkatapos ay nagumaga. Oo. Ayun ang ikalawang araw, ang sabi. Literal na. Literal, makikita mo mismo sa Genesis na literal yung araw. Tingnan natin. Genesis chapter 1 para mas maunawaan natin yung pangunawa na literal na araw o 24-hour period Nasa basahin. yung araw. At verse 5 lang. Kaya basa mo. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ang unang araw. Malinaw. Oo. Malinaw, no? Hindi sinabing lumipas ang 1,000,000,000 taon o 1,000,000,000 taon. Yung iba kasi, based on 1 Peter, ang 1,000,000 taon daw ay parang isang araw sa Diyos. Niliteral nilang 1,000,000 taon. Ang problema, para lang. Para lang naman. Hindi naman sinabing, kumbaga talagang matagal sa tao ang panahon ng Diyos ay parang matagal sa tao. O talagang matagal sa tao, pero sa totoo lang, walang araw sa Diyos eh. O ano pa ang sinabi? Sa talatang 8. Sinabi rin uli, literal. Sa verse 8. Bro. Verse 8. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Oo. Yun ang ikalawang. Gabi, umaga. O talagang literal talaga. araw talaga, literal. Oo. O ano pa? Talagang yun. Verse 13. Katlong araw. Lumipas ang gabi
At sumapit ang umaga. Oo. Yun ang ikatlong araw. Talagang literal day na 24-hour. Parang mahirap, ano yun dito eh. Mahirap baliin niya, no? Talagang literal na. Ngayon, bakit na 6,000 years na compute? Kasi mula kay Adan, binilang mula nang siya magkaanak, tapos yung edad nila Enoch, Opo. kinumpute yun eh. Nila Matusalem. Si Matusalem, 969, anak iyan ni Enoch. Nabuo talaga. Pagka yung kinumpute mula kay Adan, si Adan ay 930 years siya eh, namatay. Yan, si Adan, 930 years old, namatay. 36 siya daw. Oo, hindi, 930. Alam ko. So, doon makukompute kung ilang taon ang ano ng mundo. Na talagang thousands of years pa lang. At meron na rin nag-compute kung kaya ba talagang dumami ang tao sa loob ng 1,000 taon na aabot ng milyon. Talagang kaya. Hanggang sa panahon ngayon. Ito ngayon ang problema kasi ni Pat Robertson. Ito yung hindi niya ma-reconcile doon sa literal na araw. Kasi ganito eh. Ang sa kanya kasi is, paano yung sinasabi ng science na yung geologic, yung edad ng mundo, ayon sa carbon dating, ay almost 14 billion. No? Based dun sa carbon dating na ginagamit niya, kung paanong yung diamond ay nagiging diamond. No? Meron silang proseso eh. Okay. Walang problema doon eh. Walang problema eh. Kasi, paanong magkakaproblema? Ganito yun eh. Ligahan ng Diyos ang mundong matanda na eh. Oo. Bakit tayo, mamumroblema ba tayo kung nilikha ng Diyos ang mundong matanda? Oh. Tapos nilagyan niya ng tao, yung matanda ng mundo. Kumbaga, wala sa Diyos kasing prosesong mangyayari. Kasi, ang Diyos kasi hindi pwedeng isailalim niya ang sarili niya. Kailangan pang bilyong taon bago ako pagdala ng tao rito. Wala. Kasi nga naman, ganito kasi, tinan mo ang liwanag kasi nagta-travel yan. Halimbawa, i-compute natin. Doon nagbe-base ang mga old earth theorists. No? Kasi may punto sila, pero mali pa rin. Kasi hindi nila binigyan daan yung kapangyarihan ng Diyos eh. Na hindi na kailangan dumaan ng Diyos. Diba? How many years the light of the sun traveled to earth? Diba? Bilis yan eh. Light years ang tao yun. Akala mo ba agad-agad nakakarating ba ang liwanag mula sa araw? So sobrang layo niyan, hindi naman nakakarating agad yan sa mundo, di ba? How many years the light of the sun traveled to earth? Para atin lang makita kung ano talaga. Ay, wala ako. Para live tayo. I-type mo na lang diyan sa How many years the light of the sun travels to earth? Like, for example, yung unang liwanag. Oo. Di ba kasi nilikha ng Diyos ang araw? Hindi naman agad, kumbaga sa computation nila kasi, yung nga liwanag, pero narito ang mundo sa napakalayo. At dahil yung distance na yan ay malayo, the light of the sun will still travel to earth. Before it reaches the earth, it requires time. 8 minutes and 20 seconds. Kasi ang distance ng araw sa mundo ay approximately 150 million kilometers. Ngayon ay, ang sabi nila ay, halimbawa, yung pinakamalayong nakikita nating liwanag, for example, yung liwanag ng galaxy na Andromeda. Kasi Galaxy of Milky Way. Yung Andromeda Galaxy, malayo na yan. So, gaano katagal naglakbay yung light mula sa Andromeda Galaxy Layo. papuntang Earth? Andromeda Galaxy travel to Earth. How many years? Yan ay malapit pa lang, no? Yung galaxy. Oh, yun. Tingnan mo. 2.5 million years. Oo. Light years away. Light years pa. No? If a spaceship could travel at the speed of light, the trip would take 2.5 million years. So, ang Andromeda Galaxy na nakikita natin, na malapit pang galaxy sa atin,
Bago naman makarating ang liwanag niyan, it takes time before the light of Andromeda Galaxy would reach the Earth. And ang sabi nila, it would take 2.5 million years if we will travel at the speed of light. Doon sila nangihirapan eh. Sa akin, sa Diyos kasi, hindi naman kailangan mag-travel pa eh. Sa isang iglap, andoon na agad. Nakita agad sa mundo yung liwanag ng pinakamalayo. Sinusukat nyo kasi sa inyong intelligence eh. Ang Diyos hindi naman dumadaan sa proseso yan eh. Diba? Anong yun? Kung ang mundo ay ginawa na ng Diyos, matanda na. Tapos nang ilagay dito si Adan, matanda na, naglakbay na lahat. Sa isang iglap, naglakbay. Hindi na kailangan ng bilyon-bilyon na taon bago naglakbay. Kasi may problema kasi, pareho eh. Iba kasi ang view ko diyan eh. So I would still believe that science doesn't contradict the Bible. But it is because God is powerful enough to meet that yung computation na yun. Talaga namang nagtatravel eh. Let's have some perspective din naman na totoo namang hindi naman agad-agad naman dumarating ang kasi history yan eh. Yan liwanag na yan nakikita natin, historical yan na matagal ng panahon yan na naglakbay mula doon sa planeta na yan bago nakarating dito. Pero, sa perspective ng tao, pero sa Diyos, hindi naman mahirap para sa Diyos na yung lahat ng yan, agad nandito na sa mundo yung liwanag. Nalikain niya, agad nandoon na, hindi na kailangan mag-travel. At nilikahan niya, matanda na. Kasi nga naman, na-observe nila ngayon, na may mga stars na namamatay. May mga stars na bubuhay, pero talagang bilyong taon bago mabuo ang isang star. Pinapanganak, ang star namamatay din. Bilyong taon din ang nagaganap. Pero hindi nga yun eh. Nung likain nga ng Diyos, ganyan na eh. Maliban na lang na, nakilala nila ang Diyos talaga, naunawaan nila yung kung paano kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ang problema nila Pat Robertson, ay they don't have enough accommodation in their minds of the power of God. That's why they make God parang submit to human computation. Kaya ganun. And therefore, lalabas, di totoong ang tao talaga galing sa unggoy, ayon sa kanilang paniniwala. Kasi kung tumaan pala sa evolution talaga, magkakaroon ng, ngayon, ng katwiran ang mga atheists na talagang totoo ang siyensya lang na talagang ang tao hindi naman talaga nilikha ng Diyos. Kasi ang tagal na ng mundo eh. Tapos sasabihin mo, 6,000 years ang tao. Yes, pwedeng nang likhain ng Diyos ang tao, dumaan na sa kung ang tao ang magko-compute, dumaan na yung bilyong taon. Pero sa kanya, isang segundo lang yun. Wala pa nga eh. Nilikha na nga niya lahat eh. Kung ano siya, yun na. Di ba, ba? May mga puno na, yung puno na bago yan maging malaki, it takes like 900 years o 100 years bago maging malaking puno. Nalikhain ng Diyos ang puno, malaki na eh. Hindi naman kailangang tumubo pa yan at mag-take pa ng panahon para lang lumaki at maging isang puno na narayan. May kanya-kanya na siyang edad ng lagyan ng Diyos yan. Hindi naman dumaan pa sa proseso na yung manok, naging itlog muna, tapos dumaan muna ang panahon bago. Kailangan kasi maging 3 buwan yung manok para maging ganap na manok. Matandang manok na yun eh. Hindi pwedeng batang manok ang likay kasi agad nangingitlog na yun. Humayo kayo at magpakarami agad ang sabi. Pagkatapos likayin, humayo kayo at magpakarami at inyong punuin ang mundo. Si Adan din, nilikha niya. Si Adan naman, din naman. Ito ang tanong. Nang likain si Adan, anong edad na niya? Akala mo ba 1 year old lang si Adan noon? Di ba? Pero hindi na siya dumaan sa paglaki. Kaya nga sabi ng iba na masyadong malakas ang imahinasyon, si Adan daw, ang taong walang pusod. Walang nanay. Nga naman, di ba? Tamo nga naman, mapaglaro talagang utak eh. Walang pusod. Hindi, tsaka tamang si Adan at Eva, hindi naman talaga gaya ng karaniwang tao. Nalikhain ng Diyos si Adan, hindi siya namamatay eh. Opo. Pati si Eva, hindi siya namamatay. Immortal. Hindi siya tao na Perfecto siya. mortal. Perfecto siya. Kaya itong problema nitong mga charismatic na to, they don't have enough
kumbaga, option Oh. sa kanilang isip na gaano ba kakapangyarihan ang Diyos para kanyang likhain as is na agad. Diba? Oh, Kung yung na- dinosaur, kung nilikha ang dinosaur nung time na yon, kasi sa mga old earth theorists, kaya merong mga age of, yung ice age, may age nung ganito, nung mga natunaw ang mga yelo, ganyan-ganyan. So, umulan ng apoy, kaya nagkaroon ng, ng tawag dito, solar flare, ganyan-ganyan, tapos umulan ng apoy mula sa langit. Yung mga tawag na comet. yung comment. ano daw po, Pastor, yung Kaya daw continent, nangamatay ang mga hayop. yung continent daw po dati, Pangaea ang tawag niya, yung buo siya eh. Sa pagdaan ng billion years, 1,000 years, ay naghiwa-hiwalay siya. Yun, ang kanilang kasi nga nilalagay nila sa isip ng tao eh. Eh kung titingnan natin ang Biblia, it's possible talaga na buo talaga ang continent. Kasi bakit? 'Di ba sabi ng Diyos kay Noe nung hindi pa bumabaha? Oo. 'Di ba ay magsakay ka ng dala-dalawa sa mga malalakas na hayop at pito-pito sa mahinang hayop. Ngayon, paano makakarating yung mga yun kung may dagat? 'Di ba? So, talagang makatuwiran na talagang buo dati nung hindi pa bumabaha, talagang may isang landmass lang. Oo. Hindi na kailangang maglangoy yung mga iba-ibang hayop. Paano yung lalangoy? Kung ang leon ay mapapagod yun kung Africa galing, di ba? Malayo. Kung yung mundo ngayon. Kaya nga nung bumaha, saka lang naman naghiwa-hiwalay. Walang ganyan-ganyan Pangaea. Yan ay kanilang mga theory. Theory. Yung mga iba't ibang age, paleontolic age, di ba? So yung mga yan ay likhang tao. Ang atin ay we have enough faith that God can make an old earth. God has already created an old Adam. God created an old Eve. God created old trees. God created old animals. So it's not impossible for Him that He created a billion-year-old earth Well, and 45 billion year old galaxy. So it's not, hindi yun mahirap isipin sa isang tunay na mananampalataya. Pero bakit 1,000 years ang tao? Kasi na-compute eh. Di ikaw din naman ang sasablay. Sa siyensya, pag tao na ang kinumpute mo. O paano ngayon? Kaya parehong may kahinaan ang young earth at old earth kung hindi mo titingnan sa pananaw ng isang mananampalataya na pwedeng ginawa ng Diyos na old ito. Pero ang tao ay young. Ang tao ang young, ang sabihin po, history. young creation theory. Yes. Hindi young earth, young creation. Young creation theory. Hindi earth yun, kundi yung young history of mankind. 6,000 years. And pag tiningnan mo yon sa ganong malulutas yung conflict between old earth theorist at saka young earth theorist. Malulutas yun. Kasi may mga naka-debate na rin ako na talagang away sila kasi dahil lang doon. Sabi, bakit hindi ba ninyo pwedeng paniwalaan na ang Diyos ay, di ba, nilikha naman ng Diyos ang taong matanda na? Di ba? Nilikha ng Diyos ang tao na pwede na agad manganak pagkalika. Pati si Eva, nilikha ng matanda na. Kaya di ba pagkalika kay Adan, kay Eve, umayo kayo, magpakarami kayo. Manganganak na agad. Hindi nilikhang baby, di ba? So, dinosaur, yung iba, bago lumaki yan, na matagal muna. May iba kasing edad yan bago maging mature, di ba? So, nilikhang mature lahat na may iba-ibang different age na sila ano ngayon kung nilikha ng Diyos ang mundong ganyan? Di ba? Huwag nating ipilit yung talagang, mayroon namang sagot Nasa Diyos at sa siyensya. Hindi pwedeng magkontrahan yan Pero dapat proven by science kasi yung mga Pangaea na yan, hindi naman proven, theory lang yon. Ang proven yung talagang makukompute mo rin. Theory lang lahat. Makukompute mo. Ngayon, kinumpute nila yung pagta-travel ng liwanag mula sa napakalayong planeta. At talagang kaya na-compute nilang 4.5 billion years ang edad ng mundo, ng mundo at 13 billion years ang edad na ng galaxy.
Dahil nga yung sa liwanag na nagtatravel eh. Nakala nila, matagal na talaga. Mm-mm. Eh, Akala nila biglayan ay lang talaga. nag-travel ng unti-unti muna ang liwanag at naghintay din ang Diyos ng 13.5 billion years. Hindi niya malikha si Adan at Eva kasi ang tagal kasi. Hindi makarating ang liwanag. Paano ngayon si Eva matatanglawan at Adan at Eva, di ba? Hindi nila alam eh. Oh. So, we have rooms for different interpretation. We should not limit ourselves to just one parang yun na yun na kahit na malinaw naman na talagang mayroong ganoong ginawa o nangyari. Kasi ba, Pastor, ang problema niyan, sa elementary pa lang, yun na yung itinuturo, evolution, na kesyo ang Earth talaga ay billion years na yung nilikha, matagal na. At pinatutunayan niya ng mga archaeological facts, yung mga fossil na nakuha. Yun na niya yung mga patunay na matagal na. Yung mga fossil na yan ay may problema din dahil ayon sa science din, yung mga skull ng mga Neanderthal man, Cro-Magnon man, talagang sa unggoy din lang na nire-retoke lang eh. So, even science itself, yung mga well-meaning na scientists, alam nila na hindi totoo. Marami doon. May mga higanti raw po eh. May higanti naman talaga. Sa Biblia meron. Pero yung higanting yon ayun yung mga anak ng mga yun yung mga Nephilims na anak sila ng mga anak ni Adan at Eva na walang kasalanan at anak ni Adan at Eva nang sila'y magkasala. Pero that's another subject. Siguro pag-aralan natin siya. Okay, tingnan natin uli ang isang video, no? Ito naman ay yung panguhula, no? Opo. Mga prophecies ni Pat Robertson. At mamaya tingnan natin yung mga tanong at mga comments at mag-comments din tayo sa kanilang comment. Yan. Ito, pinidik niya dito ang katapusan daw ng mundo. Okay, tingnan natin kung kailan yan. I love that. Some other failed prophecies from Pat Robertson in 2006. He predicted that hurricanes would ravage the coasts of the United States. There were 0 hurricanes touching the coasts of the United States that year. And there was also that time when God told Pat Robertson that Jay Rockefeller was going to be elected president. That didn't happen. And people still follow this man. People do. I enjoy listening to him, but I think for very different reasons than most of his followers. When we watch Pat Robertson, we sort of operate under the assumption that there's one of those disclaimers that says, for entertainment purposes only. The problem is a lot of people watch Pat Robertson, and since that disclaimer isn't actually part of his show, they're not watching for entertainment purposes. They're watching because they buy in to the point where they send this guy money. And not just his show. I think the entire channel needs to be riddled with these disclaimers, and we should probably put them in some religious text as well. After the break, in what ways is Planned Parenthood like ISIS? Wala naman yata yung prediction dyan eh. Mayroon siya pong prediction na tungkol sa katapusan na ng mundo, pero hindi po diyan nakasama, hindi po diyan. Sinabi lang dyan na may nag-predict siya. Yes po, may mga prediction siya diyan na maging presidente tapos hindi nagkatotoo. Mayroon pa nga po yung prediction na si Donald Trump magiging magkasunod yung term niya eh. Kaso di ba po natalo si Donald Trump? Actually si Pat Robertson kumandidato rin na presidente. Opo. May napanood ako. Ito mismo, yung predict niya ang katapusan ng mundo. Kaya Meron talaga dyan. So, pwede mo kasing hanapin yan eh. Pwede mong hanapin yan. Okay. Tingnan na lang natin yung iba, no? Ngayon, ang counterpart, may video pa ba dyan? Si Pat Robertson, tingnan pa natin isa pa na. wala na po. Wala na, okay. Kaya na to kay. So, tingnan natin. Ito ang problema, no? Sabi nga ng isang commentator dyan, yung last video na ating pinanood ay, dapat may disclaimer. Pag pinalabas yan o pag pinanood mo, dapat ay isa-isip mo na for entertainment purpose only. You should not believe that everything that Pat Robertson or everything that 700 Club program will predict or will say or will teach is from God. Don't assume that everything is from the Bible.
most of what they say and what they teach are for entertainment purposes only. Yun talaga dapat ang treatment natin. Kumbaga yung mga libro ng mga charismatics, dapat huwag mong ilalagay doon sa doon sa mga lagayan ng bookshelves sa National Bookstore na history. Ilalagay mo sa science fiction. Mm. Hmm. Yung iba po sa basura nilalagay. Oo, yung nakakaalam na. Pero yung iba kasi, kaya nga dapat may category sila na ilalagay mo sila doon sa mga for entertainment purposes, ganyan. Kasi hindi totoo eh. Hindi naman nagaganap. Kasi it takes only one false prophecy to make a false prophet. Sa Bible, isa lang false prophecy. Ang category mo na, ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay bulaang propeta at di ka dapat katakutan at pwede kang patayin. Batuhin. Batuhin ka Sa pamamagitan ng pagbato ay doon ka mamamatay. Yun ang dapat nakabayaran. Yun ay sa mga Old Testament Israelites. Tingnan pa natin itong ang counterpart ni Pat Robertson sa Pilipinas ay si Peter Kairos. Siya ang host ng 700 Club Asia naman, Asia. At tingnan natin kung ano ang tinuturo ni pareho rin lang. Parehas po sila. Parehas lang kasi syempre, tatay like father like son. Opo. Tingnan natin si Peter Kairos sa kanyang mga videos. At yung problema nito, ano po yung problema ng ganyan? Katuruan. I prayed and declared in Jesus' name, I command every cancer cell to leave your body. And immediately, I just felt the presence of God. And then she turned around, she said, thank you, and I didn't see her after that. Then 2 weeks, Nawala na. Ito yung kanyang gist niya. Nautusan niya ang sakit na umalis. Alam mo, nakakalungkot, no? Ang nakakalungkot. Kung talagang kaya niya palang gawin yan, bakit naman kailangan mong daanin pa sa TV? Bakit naman kailangan pa na magpabayad ka para manood o magpa-sites in offerings ka pa para mapatunayan kung may faith? Napakawala mo namang puso. Kasi kung ako lang talaga ang may kakayahang ganyan, lalabas ako talaga. Pupunta ako sa mga kalsada na may mga may sakit. Na ito, hirap na itong mga taong ito, tapos mayroon pang karamdaman, mayroong pilay, may lumpo, may cancer. Pupunta ako sa mga foundation na nagkukup-kup ng mga may leukemia. Kaya ko pala naman palang i-command eh. Ba't kailangan ko mag-televise pa? Napakawala ka namang habag. Meron kita mo, sabi nga niya nagpatuto pa nga siya, within 2 weeks, wala na. At ako naman ay naniniwala na ang mga ospital, kahit gobyernong ospital, ay talagang papayag Opo. Kung talagang mapatunayan ng mga doktor na talagang itong taong ito ay may power talagang magpagaling. Pumunta ka sa heart center, yung may mga problema sa puso, yung may mga barado ang ugat at yung mga wala ng pag-asa. No? At pag nag-pray ka doon at talagang napatunayan, marahil naman, I'm sure ang gobyerno papayag There will be a revival all over the Philippines. Bakit? Biruin mo, may isang tao talagang kaya palang sawayin ang sakit Napapalayas ang sakit, ay command sicknesses to leave the body of the sick. Bakit naman ganun? Tayo korap na nga sa gobyerno at pinaglululoko tayo ng mukhaan at sinusunog ang mga ebidensya. Bakit naman pati naman Kristiyano, ginagawa niyong scamming din? Alam mo, pang-scam yan, tawag ko dyan, spiritual scamming. Dahil ginagamit mo ang spiritual mong otoridad para lukuhin ang tao na sasabihin mo, nakukumand mo ang sakit. O, di ba yung nanonood sa'yo, talagang hahanga sa'yo. Ang tanong, bakit hindi mo na lang i-command na walang TV-TV? Karamihan pa ng kanyang mga program, mga tape naman. Replay lang. Wala namang karamihan naman ngayon. Replay lang naman yung mga ganyan Kita mo, napakawala mong habag. Ang dami namang ospital. Sigurado ako, papapasukin kang pilit ng mga magulang ng mga batang yan. Pag nabalita at napatunayan, may isa ka lang talagang napagaling. Tapos talagang ikaw ay napanood sa TV, nakilala, nadyaryo ka. Na si Peter Kairos pumunta dito sa East Avenue Medical Center kung saan talagang ang mga tao wala na talagang mahigaan. Pumunta ka doon sa talagang wala na nga sa ward, naroon na sa mga sidewalk. Pagalingin mo. Yayaman ka pa talaga.
Hindi ka na mamamali mo sa TV. Bakit? Kung ako mapagaling mo, ibibigay ko lahat. Halimbawa, kung may cancer ako, tapos ako mapagaling mo, pati bahay at lupa ako, ibibenta ko. Bakit kayo ay random? Ang problema, random. Kung random lang ang pagpapagaling mo, you have no rights to teach people and to declare that you can command sickness. Because that's hypocrisy yan. Pandaraya yan. You are giving false hopes doon sa mga tao. Nagbibigay ka ng huwad na pag-asa. Kawawa naman. Katigil-tigilan nyo na yan, yung mga ganyang programa. Sa halip, pumunta kayo sa talagang mga bahay o foundation, yung mga tinitirhan ng mga may mga karamdaman, mga pilay, hospisyo. Naroon yung may mga wala ng kapera-pera, inaampun ng mga foundation, pinanghihingi sa mga politiko, yung mga may mga sakit pa nga na ginagamit pa para pagkapirahan, di ba? Maawa ka sa kanila. Punta ka roon. Di ba? Para naman tayong mga, yun nga si Pat Robertson sabi nga maraming tanga, di ba? Maraming tanga Kayo ang nagtatanga. Kayo ang binobobo nyo ang tao. Dahil sa hirap na nga, wala na nga ang pera, papapanoorin nyo pa at bibigyan nyo pa sasabihin pa ninyo na you just give your tithes. And God will make a miracle. Donate. Nakalagay naman yan sa TV, di ba? Nagpa-flash yan, yung sa 700 Club Asia. Donate to 700 Club Asia. Mayroon pang account number, Metrobank account number, may dollar account, may peso account. Bakit ganun? Huwag na tayo maglokohan, no? Gusto niyo lang ng pera. Kasi kung talagang totoo kayong nagpapagaling at talagang kailangan nyo, iwan ko lang, pag hindi kayo nabalita sa buong mundo, pati si President Trump pupunta sa iyo. Baka pati si Kim Jong-un magpapagamot sa iyo, di ba? Kasi obis na yun, obis. Malapit na Di rin. ba? Kaya ako alam mo, pag nakakarinig ako at nakakapanood ng ganyan, nagdurugo ang puso ko dahil niloloko nyo pa itong mahihirap na taong may sakit. Nagbibigay sila ng false hope, Pastor. False hope Tsaka unbiblical na Alam mo yung command, you can command things. Ang kanyang parirala o katuruan ay nagmula sa Little God Doctrine. Ano ang Little God Doctrine? Ang Little God Doctrine ay ang paniniwala na nang likhain ng Diyos si Eva at Adan, sila'y nilikha na may kapangyarihan na gaya ng Diyos. Kasi sila'y maliit na Diyos. Kaya lang nung magkasala daw si Adan at Eva, ang turo ng mga charismatic kaya charismatic yan ang kanilang foundational teaching na si Eva at Adan ay little gods. At kaya lang nung magkasala, ibinigay nila ang authority at kapangyarihan and power nila kay Satan. Kaya temporarily daw si Satan na ang Diyos ng mundong ito. Ngayon, nung pag naging Kristyano ka daw, babalik ang pagka-Diyos mo. Kasi nasa iyo uli ang tawag DNA ng Diyos. Kaya pwede mo nang utusan ibahin si Satan. Kaya ngayon, pwede mo na uling utusang ibahin si Satan kasi bakit? Bumalik na ang power mo. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na powerful. Opo. Maling interpretasyon po yun na nilikha ng Diyos tayong parang Diyos. Kaya nang magkasala, nawala ang pagiging Diyos We are not little gods. There is only one God in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. There's no God Derek. Diba? God Derek. Little God Derek. Palya o Little God Ramil. Walang ganong turo ang Biblia. We are all created humans. Even during the time of Adam, when Adam was created, he was created just human, immortal lang. Hindi lang siya namamatay. Yun ang malinaw na sabi ng Bible, na hindi siya namamatay. Pero hindi siya makapangyarihan. Hindi rin siya Diyos. Nilikha lang siya sa wangis lang. At yung wangis na yon ay spiritual likeness and moral likeness. It is not deity. Hindi ito being God or likeness of God. Hindi. Na parang siya Diyos din. But in a moral sense, spiritual sense, at saka yung kanyang relational sense, ang tao ay nilikhang nakikipagrelasyon sa kapwa-tao. Gaya ng Diyos na nakikipagrelasyon din siya sa kanyang nilikha. Tayo din nilikha na vice regents. Tayo nilikha na tayo ay kawangis ng Diyos sa aspeto ng pamamahala sa mga nilikha ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Adan ay pamahalaan mo, no? Ang lahat ng aking mga nilikha. So pero walang power si Adan na parang Diyos na he can
command things into only God can command things. Only God can make a person healed. Only God can or has the power to cast out sickness from the body. There's no human being who can do that. Kaya nga itong si Peter Cairo, sa totoo lang, no, ang tawag diyan, sa sad to say, ang tawag sa kanya, charlatan, manloloko, false Yeah. teacher. Mas matindi po yung isang video niya kasi Mm. yung sinasabi mo po na parang mayroon siyang x-ray machine na pinagpipray niya. Yung dyan, mayroong cancer, mayroong... Tingnan natin, panoorin natin Panoorin yung po isang natin itong video. isang video. At i-comment natin kung totoo ba yan. Ganito. Kalungkot lang. Also, someone watching right now, you have a brain tumor at the back of your neck, in the left side. The Lord is healing you from that. He's removing that brain tumor from you. Receive your healing. Tigil in mo the muna name- dyan. I-comment natin, mga tumandali. Pero huwag mong alisin. Sa screen. Okay, tinan nyo Kaya mo lang sa screen. Okay, i-comment muna natin yung sinasabi niya. Nakapikit siya dyan Na nakapikit. Tapos sabi niya, I'm seeing, nakikita ko, ang somebody who has a tumor. At sabi niya, sa may likod ng iyong neck, sa may likod ng iyong left ear. Parang gano'n. Tapos the Lord is now removing. Alam mo, napaka mapangahas ka Tama. Napaka mapangahas mo para pagpangahasan mo na nakikita mo ang, may x-ray machine ka? Buti sana kung katabi ka di ba? Tapos may x-ray machine ka, tapos ilalagay mo sa x-ray machine, tapos makikita mo Nakita niya talaga. talaga. Hindi naman Alatsamba ka pa Ang daming-daming nanonood. Siyempre, baka may isa nga dyan talaga na may... Oh, Tapos nagtsamba ka pa na parang alam mo na mayroon dyan. Nakikita mo talaga. No, kunyari ka lang Sa totoo lang, no, if you will be honest to yourself, you are just fooling us. Sinungaling ka. Walang kakayahan ang kahit sinong tao na makita sa ibang lugar, kung saan naroon yung ibang tao, na makita ang nangyayari sa loob ng katawan. At walang ganyang kaloob sa Bible. Mayroon sa Biblia na kaloob ng pagpapagaling, pero walang kaloob ng pang-x-ray. Walang kaloob ng pang-x-ray. Alam mo ang gumagawa niyan? Mga albularyo. Albularyo. Di ba ganito? May mga albularyo na bago ka pa makarating, sasabihin na sa'yo, alam mo, mayroon kang sakit siya ganito. Tapos may itlog-itlog siyang hawak-hawak. Tapos yung itlog, ilalaga. Tapos may suka. Tapos gaganunin. Sabi, ito, narito sa may ganito mo. Bahagi ng ganito. Alam mo, sa totoo lang, ganun ka albularyo ka You are not a Christian. If you are doing that, you are a charlatan. You are a fake prophet. You are a hireling. Bayaran ka. Kasi wala pong ganyan. Walang ganyan. Kahit kailan sa Biblia. Wala sa Biblia. Alam mo ang niyan, ang katulad, clairvoyance. Clairvoyance. Ito ang clairvoyance. At yan po'y kinamumuhian ng Diyos. Ito ang clairvoyance. So, tingnan natin kung anong ibig sabihin ng clairvoyance. Yan ang pinakamalapit na description sa ganyang gawain. Ang clairvoyance ay the ability to receive information in the mind that did not come through any of the 5 recognized senses, seeing, hearing, touching, tasting, and smelling. It is called extrasensory. Diba? Kaya parang ESP, extrasensory perception. That is clairvoyance. And because it is seen as a sixth sense by which a person gains knowledge. At may mga categories, subcategories ang clairvoyance o ESP, telepathy, the ability to read another's thoughts. Yun yung ginagawa niya. Ito sa kanya is clairvoyance, the ability to see things that are taking place somewhere else. That is clairvoyance. May nangyayari sa ibang lugar at may ability ka na makita yun. Yun ang kanyang ginagawa. Puro, pwede rin yung, kaya lang iba naman yun. Yung And precognition, the ability to see into the future. So ano ang sinasabi ng Biblia? It is the work of Satan. It is not the work of God. The Bible teaches that supernatural happenings are either
work of God if it is according to the word of God, and it is the work of Satan if it is not according to the word of God. Because it is not according to the word of God, it is definitely the work of Satan. Because the Bible nowhere teaches that Christians can see things that are happening outside their own space and time. O baka naman talagang mayroon po siyang kakayahan sa clairvoyance. Pero dark psychology po yun. Hindi, I would doubt. I would believe that he is just, alam mo yung nanguhula lang. Oo. Pretending. He's just pretending that he has that kind of power. Mm. And if you are pretending, then you are not true to yourself. You are a hypocrite and you are not of God. What you are doing is not of God. Because if you are of God, you will not pretend that you are that you know something that you don't actually know. That you don't actually know. Mhm. So tingnan natin ang mga sinasabi ng Biblia patungkol diyan, no? Tingnan natin sa Deuteronomy 18:10. Pakibasa yan. Kinokondemn ng Diyos ang mga nanguhula. Diviners, ganyan din, nanguhula. Mga magicians, astrologers, at ang category niya, ang kasama sa category niya, pangkukulam. Oo po. That is witchcraft. Okay na. Bro. And if you're doing that, you are a witch. Opo. You are a witch because you are using ASP. That nobody has the ability but only witch. Tingnan, pakibasa. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupa ay pupuntahan ninyo. Malinaw, mananawas, sumasangguni, Oo. mangkukulam, yung nanguhula. Ang ginagawa niya kasi isang paraan ng panghuhula rin dahil di naman niya talaga totoong alam eh. Galit. Talatsamba siya so panghuhula rin. Pero namang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga ganyang gawain, ang mga ganyang tao ay nasusuklaman ng Diyos. Mhm. At ang mga nanonood sa kanila at naniniwala rin, kay nasusuklaman din ng Diyos. Meron diyan nag-comment marami daw nadala sa Diyos. Hindi po, marami siyang nadala palayo. Marami siyang nadala palayo. Wala siyang nadala palapit. Kung may lumapit man, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa salita ng Diyos na naririnig. At ilalayo sila ng Diyos sa kanya. Dahil I believe that all children of God would be separated by God from witchcraft, from necromancy, from false teachers. It is not because of what they do, but in spite of what they do, that is abomination to God. So many people are coming to God not because Peter Kairos is teaching the Word of God, not because Peter Kairos is a Christian teacher, not because Peter Kairos is a true prophet. They are believing in the Lord Jesus Christ because of the words of God that are being taught. Even though the teacher is not of God, because the Word of God is being taught, the Word of God is being used by God the Spirit to illumine the minds of those whom God wants to become His children. Yun yung kanyang ginagawa. Kaya hindi po pwedeng ganyan na sabihin natin, total, sila na may nakakaakit ng tao, di okay lang. Hindi po, sa totoo lang, hindi naman sila nakakaakit ng tao Marami nga dyan na nanonood sa, na ayaw maging Kristiyano, ang habol lang nila yung Hilig lang. healing di ba? So, anong nangyayari tuloy, ginagamit pa ang Diyos ng mga tao. Sa halip na ang tao ang gamitin ng Diyos, ang tingin ng mga tao, pwede nilang gamitin ang Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan, babayaran mo lang itong CR ng Diyos, ang Diyos kay kilos dahil nagbayad ka, dahil nag-tithes ka. So, anong nangyayari tuloy, binababoy natin ang mga bagay na sacred. Tsaka Sa Diyos yan tapos gagawin mo ngayon. sa Nakakalungkot na. pastor mayroon man silang maakay dyan, ay maling Christianity, maling conversion, false conversion. Hindi rin makikinig yan sa mga sa true teachers. Opo. I mean, Salungat At saka yun lang, yung kanila pong natutunan, yung mahal ka ng Diyos. So, false gospel, yung natutunan po nila. Yan ang problema Kasi po. mali yung turo Yun po yan. At ako, aamin ako,
Lalo ako napaluyo sa Diyos nung manood ako din. Ako kasi nagtataka Bakit ganun? Bakit hindi naman ako gumaling? Ba't yung mga tao naman na nakikinig? Kung talagang, tika ba, ako kasi will meaning. Kinusuri ko rin, bakit kung totoo siya? Bakit hindi naman siya sumikat? Ba't hindi naman siya nakilala? Ba't kailangan pa niyang mag-TV? Ba't kailangan pa niyang manghingi? Nung una, talagang nakikinig ako, parang entertainment nga na, parang, ano kaya to? Parang kakaiba to Pero later on, nagkaroon ako ng malaking tanong sa aking isip. Sabi ko, tika, mukhang sablay ito kasi bakit hindi naman nagaganap yung sinasabi niya? Gumagaling. Di man gumagaling. Lola ko, hindi naman gumaling. Nanonood din. Sabi ko, teka, may mali. May malaking mali. Tapos nanguhula na nga. Nag-improve yan Dati hindi yan nag-x-ray. Dati yan, nagpe-pray lang. Tapos nung nangahas na siya, siguro wala nang pera ang 700 Club Asia para magpatuloy ang programa. Kailangan na nating mag-imbento ng bago. Nahahangaan ka talaga at tipong parang kagilagilalas. At pagka ganoon ay talagang baka masurpresa yung mga tao. Uy, grabe, nababasa na niya ang isip ko. Baka mabasa niya ang isip ko, magbabayad ako para hindi niya sabihin. Napangit ang aking iniisip. That's a problem. You are pretending to be God. Ang taong nagpapanggap na mayroong katangian sa Diyos lang talaga, ay nagpapanggap ka rin Diyos Bakit? Hindi ka naman binigyan ng Diyos at kahit sinong tao, hindi binigyan ng Diyos ng kalamang makita ang pinaharap o makita yung nangyayari sa ibang lugar. Lalo na yung sakit, makita niya, grabe, bukol, nasa likod pa ng ganire, ano yan? Specific Bakit di mo nakita yung an-an mo? Detalyado, no? An-an mo nga, nasa labas lang, di mo pa nakita Di ba? Tsaka yung di mo pantay na bigote. Ba't di mo nakita? Ba't nakikita mo yung loob? Mr. Suave. Mr. Suabing-suabe ka pa, di ba? Pero mayroong sobra. Kaya kailangan, consistent ka di ba? O ano pa ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dyan? Nakakalungkot lang, Sekaraya chapter 10, verse 2. Zacarias, chapter 10, verse 2. Diba? Yan. Dulo. Yun. 10. Verse 2. Chapter 10, verse 2 yan. Natin. Ang mga Diyos-Diyosan ay wala ng kabuluhan. Ang pangitain ng mga manggula ay walang pawang kasinungalingan. Ang mga panaginip nila ay walang katotohanan. Ang kanilang sinasabi wala ring kabuluhan. Kaya't mga tao ay parang tupang naliligaw. Pagkat walang pastol sa kanila ay umaakay. Nangyayari, yung mga tao ay naliligaw, lalong napapasama, lalong hindi makita ang katotohanan. Opo. Dahil naniwala sa kasinungalingan. And I would not praise them for what they do. Because what they do is abomination to God. Yung pumupuri sa gawa ng demonyo, kakampi ka ng demonyo. Bakit? Gawa ng demonyo, tapos pupurihin mo. Sino pinupuri mo? Di demonyo. Sinong iyong naluluwalati? Di demonyo. Natutuwa ba ang Diyos sa'yo pag pinuri mo yung mga ganyan charlatan? Hindi. Manghuhula lang yan na nag-aalat siyamba lang mabuti pa si Madam Oring tumatama. Ito hindi Pat Robertson hindi tumama Benihin hindi tumama. Pero may nakita kong tumama talaga. Nabangga sa pader. Yun ang talagang tumama. Basta accurate pa po yung mga forecaster ng ng panahon Kaya po walang nadala yan kay Lord. Yung palabas na yan. Ang nagdala kay Lord ay yung salita ng Diyos na nababasa nila, hindi sila. Walang nadadala ang tao sa Diyos. Ang nagdadala po ng tao sa Diyos ay ang Ama. Ang naglalapit kay Jesus ng mga Kristiyano, magiging Kristiyano ay ang Diyos Ama mismo. Yan ang sabi sa John chapter 10. Sabi po ni Pastor George, satanista yang si Kairos. Malamang, maaring ganyan. No? Kung ang pagbabatayan mo talaga ay salita ng Diyos, kay Satanas ang gawain ganyan. Nanguhula ka nang nakikita mo yung sakit. Tapos hindi ka makapunta sa sa East Avenue Medical Center. Kaya mo pala namang ikuman. Bakit naman lupit mo? Kung ikaw naman pala may power to heal the sick, talaga namang dapat lumabas ng bahay mo, lumabas ng telebisyon.
At pumunta ka sa pinaka-depressed areas. Yung mga squatters na halos wala nang makain. May sakit pa sa loob Naku, ng tahanan, di makapagtrabaho, di makalabas. magulo pa ang pamilya. Alagulo pa ang pamilya. Abi, maawa ka. Kay Rus, maawa ka sa mga taong ito. Huwag ka dyan sa mansion mo. Huwag ka dyan sa magandang ambience ng TV mo. Lumabas ka dyan at makita ka man lamang sana namin na kagaya nila Cara David. Buti pa yung mga O buti pa yung mga yun, totoong nakakatulong eh, di ba? Kasi nagmumulat sila ng kalagayan ng mga tao sa lipunan eh. Nagmumulat sila ng kawalan ng katarungan, ng kawalan ng makukunan ng pagkakakitaan, ng kawalan ng kabuhayan, ng kawalan ng, di ba, kapayapaan. Dahil sa, itong mga to eh, nagpapanggap sila ng mga nagpapagaling eh. Tapos nangihingi pa sa tao. Ay kung ikaw kaya ang magbigay, o magpagamot kaya kayo sa bagay, laban nga sila doon eh, sa pagpapagamot, no? Sila naniniwala. Oo, kasi hindi nga sila. Wala na kasing maniniwala sa kanila pag nagpagamot sila. Kasi sasabihin nila, bakit ka nagpa-doktor kung ikay marunong ding manggamot? Itong ito, tumatanda na nga sila. Ba't di nila napabata ang sarili nila? Nagsasalamin na nga at malabo ang mata ng iba. Yung katabi niya na Connie Reyes ata yun. Problema, si Connie Reyes kasi is Pentecostal, charismatic, no? That's a problem. And it's not the right doctrine. It is the doctrine of demons. Kasi, binodify na nila yung gospel dyan eh. Iba ng gospel yun. Pag modified gospel, it's not the true gospel. Modified na eh. So, it's another gospel. Mayroon nga po ako nabasa dati eh, yung mga post-it church daw mga GMOs. GMOs. Gospel modified orators. Yun, GMO. Galing. GMO. Yun sila, TD Jakes. Sabi ni Bonnie Agapina, I believe in the power of prayer. Ito po ang statement ng mga Armenians. Grabe, may power na ang prayer, no? Sana all. Sana all. Kung may power ang prayer mo, bakit hindi mo naman napapangyari ang gusto mo? It is God who has the power. Our prayer is only our expression of our requests and longing and yung ating worship and our hope in God. Hindi, walang kapangyarihan yung prayer. Sabi pa nga nung iba prayer changes things. Wow. Yun ang pagkaintindi po nila kasi sa prayer. Yung prayer mismo, kaya nga, Pentecostal charismatic yon yung teaching ng Armenian na prayer changes things. Parang, kasi ang prayer is faith-filled words. And if you are God, if you just speak faith-filled words, things will happen. You can create something out of nothing. Gaya ng Diyos. God created ex nihilo out of nothing. So if you are a little God, you can also be like God, who can utter things, faith-filled words, prayers, that can change things. Isa lang po ang binabago ng prayer, yourself, yung puso mo. Prayer changes hearts. Para mag-conform tayo sa kalooban ng Diyos. To be conformed to the will of God. But prayer doesn't change things. It changes you. So that you may express your dependence on God. Yes. So instead of depending on your own ability, when you pray, you change your heart and expressing your dependency on God through prayer. It's the only thing that prayer can change. Your attitude towards God and your attitude toward yourself. Hindi mga material na bagay. Hindi po ka po bibigyan ng panalangin mo. Hindi naman Diyos ang panalangin para magbago. Ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng lahat ng bagay. Kaya napapatuon na tuloy sa iba't ibang mga bagay ang pananampalataya sa panalangin na rin. Pag gano'n pala po, Pastor, kung prayer, I believe in the power of prayer, paano yung miyembro, paano pa lang siya, professing Christian, bago pa lang siya, nag-pray siya sa Panginoon nag-pray siya sa Panginoon, nagpatutuwa pa siya. Na manalo siya sa wedding. Nanalo siya. Ibig sabihin, nagbago ang isip ng Diyos. Pinapanalo siya sa sugal. Ang problema, ang Diyos pala, kinatigan na ang masama. Bawal nga sa Diyos yung ikaw ay manglamang ng kapwa. Kasi bakit? Ang sugal, isang paraan ng panlalamang. Bakit? Yung pera ng iba, nakuha mo. Sa isang walang pagod na paraan. Pamamaraan na hindi ka nagpagod, hindi ka man lamang. Sapalaran pa. At ang sapalaran, yung mga bagay na hindi tiyak, hindi yan sa Diyos.
If you are not sure of one thing, then it is not of God. And it is not sure if you will win sa gambling. Kaya nga, hindi sa Diyos siya. Ngayon, kung nanalo ka sa sugal, ay at sinasabi mo na ito'y sa Diyos, ay mababaw ang pagkakilala mo sa Diyos. Sabihin na, pinagpapala naman ako Dahil sa sugal. May consequence. Ang Diyos din ang nagpahintulot kasi, pero may consequence. You will be, mapapahamak ang iyong belief eh. Mas magsisway ka. Mag-trust ka na ngayon sa luck. Yun. Swerte ka na, magtiwala. And then later on, if you will always win because of luck, then you will no longer trust God. Total, dito naman pala ako yayaman eh. Ang problema kasi, wala naman talagang yumaman sa sugal eh. Wala. It's a reality. Na pag nagsugal ka, mas malamang ang talo mo, 90%, 98% talo ka. And your life will be, you will be shipwrecked. Masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan. Para si dating presidente. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya nga po. Okay? Wala nang tanong? Shout out daw po kay Daryl Nacario. Mm. Pastor, kayo po, shout out po. Pastor Daryl, magandang gabi po. Vince, maraming nadala kay Lord. Yan palabas na yan. Hindi po, maraming nadaya yan. Maraming nadaya kay Lord. Kasi ang binibilang yung nadala. Paano yung nadaya? Parang altar call lang. Kasi binibilang yung physical na presensya ng tao. Hindi naman nakikita yung tunay na motibo ng tao. Kaya binibilang lang yung pagpumupunta. Ang tanong, pagkagaling ba doon sa unahan, saan na pumunta yon? At ilan ba talaga lang ang naging totoo? Kasi i-count natin kung ilan talaga ang nagpatuloy. Hindi yung ilan ang lang ang kumilos sa oras na iyon ng pagpapatanggap. Ngayon, magtapat tayo sa ating sarili, magtapat tayo sa Diyos. Kung ikaw ay isang minister, bilangin mo yung mga nadala mo, napatanggap mo. At bilangin mo mula ron sa napatanggap mo yung nagpatuloy. Maging honest ka lang. I will tell you, baka wala pang 5%. Paano yung 95% na nabigyan mo ng false assurance na sila'y Kristiyano na at sila hindi na kailangan pa sumunod sa Diyos dahil sila naman ay Kristiyano. At aasa silang sila iligtas pa rin kasi once in their lives, they have trusted and placed their trust in Christ in that on that day, in that altar call. Pero nagpatuloy sa But they committed to live a sinful lifestyle. yun. They did not truly repent and live their life na makasalanan. Paano yun? Ba't di mo binibilang ngayon? Ay, di ba mas dapat tayong maging cautious dahil marami tayong naluloko at mas marami tayong, alam mo yun, yung parang you are making them twice the children of hell. Parang anak na sila ng demonyo dati, pero binaby mo at sinabi mo, hindi, kahit anak ka ng demonyo, dahil sa araw na ito, anak ka na ng Diyos. Ang problema, they would believe your proclamation because you are pretending to be a servant of God. Or you are claiming to be a servant of God. So, maniniwala sila sa'yo. Pero paniniwalaan lang nila yung maganda na pabor sa kanila. O pabor sa kanila na kahit sila ay magkasala na, sinabi mo kasi na liligtas na sila during that time. Ay di malaya na sila ngayon na pumunta sa kanilang sari-sariling landasin at mamuhay ng ayon sa gusto nila. Pero sila nagtitiwala sa sinabi mo. During the time of Charles Spurgeon, nauso po ang altar call 1820s. Early 1820s, during the time of Charles G. Finney. Charles Grandison Finney was the founder of Anxious Bench that later became altar call. Prior to Charles G. Finney, prior to 1820s, during the time of the apostles, the first century church, and then during the time of Reformation, there's no altar call. Nag-umpisa yan dahil si Charles Grandison Finney is an Armenian. Siya ay naniniwala, actually, semi-Pelagianism. Nabiniwala si Charles G. Finney na ang tao may kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Kahit paano may natirang mabuti sa kanya. At yung mabuting natira na yun sa kanya, yun ang ginagamit ng tao para sumampalataya. And therefore, kaya siya nai-elect dahil siya ay kumilos. So ang Diyos naghahanap lang ng tatanggap at pag tumanggap, pipiliin niya. Kaya ang ginawa ni Charles G. Finney, dahil nga din siya ay accustomed dun sa kanyang denomination na masyadong hyper, na hindi nag-evangelize sa labas, hyper-Calvinist naman, ang ginawa niya, dinala niya sa labas. O lumipat siya ng ibang church
nagpa-mentor siya sa ibang pastor na hindi niya pastor dati. And nag-umpisa siya ng mga tent meetings sa labas ng church. At may tinawag siyang altar, may tinawag siyang anxious bench. Hindi pa altar call. So sabihin niya, yung mga interested doon sa sinabi namin na maging Kristiyano kayo, kung gusto maging Kristiyano, maupo lang kayo dyan sa bench, after ng service, dyan namin kayo kausapin. Wala pa yung mga sinner's prayer during that time. Mas maganda pa ang approach niya, pero mali pa rin eh. Kasi bakit? Siya ang dahilan kung bakit nagiging Kristiyano. O yun. Papayuhan na niya, counseling, ganito ang gawin mo. Ganito, magsisi ka. Tapos ang problema doon ay ibibilang na nila na member. Kahit hindi pa naman talaga nagbagong buhay. Kahit talaga may mga revivalism na nagaganap. Dumarami. Kasi ang revivalism, ang definition ng iba, pagdami lang. Hindi pagsunod sa Diyos, hindi pagbabagong buhay. Pagka marami, wow, revival. Hindi nila alam na yung pagdami, hindi naman revival yon. Number lang yun. Ang revival na totoo, nagbago yung tao. At napailalim sila sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kahit kaunti, yun ang tunay na revival. Hindi dami, hindi number ang revival. Ang revival, kaya nga, revive. Hindi number game. Ibig sabihin yung tao, nangihina, ayaw sumunod. Yun ang tunay na revival. Hindi dami. Regardless of number, pag may nangyaring pagsuko ng buhay sa Diyos, revival yun. Hindi yun dating patay. Yun yung mga patay sa espiritu. Ang revival ay hindi nagaganap sa dating Kristiyano, mga kapatid. Kasi ang revival nila, ini-invite ng mga dating Kristiyano. Tapos nangihina lang daw sa paglilingkod. Ano yun? Pag sinabi ka revive, ay patay. Ang revival, yung tunay na conversion, kapatid. Hindi yan yung parang paulit-ulit kang convert, hindi paulit-ulit ka na ngayon natatanggap para bumalik yung init. Hindi yun ang revival. Kung hindi yung hindi tunay na Kristiyano, maaring pastor na, naging tunay na Kristiyano. Naunawaan niya na ako pala hindi tunay na Kristiyano, pala hindi pala ako ligtas. Kaya pala hindi ako nagbabago. Pagkatapos siya tunay na nagsisi. Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na revival. It's not yung pag maraming tumaas ang kamay, tapos na-emote, nagsasayaw, Yun na yun. nag-iiyak, revival na daw. Hindi yun. Hindi yun, kapatid. Pagsisisi ang revival. Pagbuhay sa patay, sa espiritu. Deal or no deal, laki man saan. Time of Reformation is walang altar call. 3 forms of unity. Heidelberg, yung Belgic. Apostles' Creed, Belgic Confession of Faith, Canons of Faith. Si Charles Spurgeon, hindi nag-altar call. No. Alam mo ang sinasabi ni Charles Spurgeon, pero ang dami niya talagang member. Opo. At tunay na Kristiyano. Sabi niya, ayaw ko sa oras na ito, kung gusto mo talaga na sumampalataya kay Kristo at gusto mo talagang maligtas, pag uwi mo, pumasok ka sa kwarto mo, doon sa 4 na sulok ng kwarto mo, manawagan ka, magmakaawa ka sa Diyos na ikay kahabagan, magsisi ka, at magmakaawa ka na ikaw ay iligtas. At kung talagang ikaw ay iniligtas ng Diyos, babalik ka rito next Sunday at magpapatuloy ka. Yun ang tunay na conversion. At hindi ka titigil. Sa ngayon, pag sinabing gusto ko pumaligtas, sino ang gusto maligtas? O lapit ka dito, sundin mo itong prayer ko ha. Itaas mo ang kamay mo. O, ganito, Panginoon. O, pagkatapos sasabihin na, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Paano mo nakita? Paano mo nasabi? Dahil sumunod sa iyo? Ang puso ba niya nababasa mo? Ayun pala, sumunod lang sa iyo kasi nakikita niya yung kwintas mo, ginto. Tsaka nagpapakain kayo after service, lagi roon, di ba? Ay, niisip niya, naku, may pamerienda na naman tayo pagkatapos ng altar call. Tinapay. Kahit naman araw-araw mag-altar call ka, pag marami kang handa, ay talagang daming pupunta sa iyo. Pansit. Pagkatapos tumanggap, ano nangyari? Umalis. Umalis na. Tapos, nagpatuloy lang sa kanyang sariling buhay. Sa dati niyang kalagayan. Wala yun. Hindi yun totoo. Naging Kristiyano. Sa salita lang siya tumanggap. Pero sa puso niya at buhay niya, hindi totoo. Dahil hindi naman siya nagbagong buhay. Bakit? 2 Corintios 5:17, sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Ba't di na bago? Hindi siya tunay na naging bagong nilalang. At dahil doon, hindi siya tunay na naligtas. Binigyan mo lang ng katiyakan, built-in. Alam mo yung built-in? Yung parang ginawa mo, mayroon na.
built-in antenna. O may antenna na. Pag may TV, may built-in antenna na. Gawa mo, hindi gawa ng Diyos. Oh. Yun ang walang free will. Yung ikaw ay pinasunod. Walang freedom. Kasi sumunod ka eh. Ba't wala ka bang sariling desisyon para ikaw mismo ang mag-decide? Ba't kailangan mag-decide ang ibang tao para sa'yo o pastor? Ay di yun nga yung walang freedom. Kasi tapos kaya nawawala ng freedom, kaya nawawala ng mag-isip at magsaliksik at mag-decide sa sarili. Eh paano naman, may music na paiyak-iyak pa naman yung song leader. Pinumunok. Na hindi pinapatigil yung hallelujah, hallelujah, hallelujah hanggat hindi umiiyak na lahat. Payak pa. O siyempre kung nag-iiyak ka na, nadala na ng emosyon, abay susunod na yan sa anumang ipapagawa mo. Manipulate. Manipulated po yun, yung ganoon. At kung manipulate kayo ng tao, nasaan ang free will? Manipulated will yun, hindi siya free will. Kasi ang free will, hindi minanipulate. Hindi yung parang ikinasal ka, nabula ka, mayroong filter. Pinipilteran nyo kasi. Tapos gumanon, yung pala ang pangit. Hindi pala, filtered lang pala yung mukha. Pag naka-front lang, Front na si gumanon. gumanon, nakita parang mukhang unggoy. Walang freedom. Kasi binobola mo eh. Ang freedom, yung nag-decide siya kahit sino ka pa. Panginoon Kristo, kahit mahirapan pa ako. Kahit na sinabi mo na kailangan ko pasanin ang krus ko at sumunod sa'yo. Ako'y susunod. Hindi ako nabola, hindi ako Alam ko ang ginagawa ko, yan tunay na free will eh. Yung alam mo ang iyong narinig at alam mo na mahirap, pero willing ka pa rin. Naunawaan mo at talagang handa ka. Hindi yung binola-bola, tinakpan kung ano yung pangit. Di ba, pinilter, pagkatapos, pag binatanggap ka, mararanasan mo yung kahirapan, ay hindi pala ganito. Aalis na ako. Kasi nga hindi naman siya nagpasya eh. Sa kanyang sariling pagpapasya. Dahil bakit? Hindi ka makakapagpasya kung hindi mo alam eh. Sabi niya ni Hindi sinasabi yung katotohanan. Sabi ni Pastor, pagka daw ako'y naging Kristyano, ako daw ay gaganda ang buhay eh. Galing yung sakit. Gagaling ang sakit ko. Ay pag uwi ko, ay ako'y kinagalitan ng nanay ko. Sabi, bakit ka nag-born again? Ay sabi po ni Pastor, ako po ay, gaganda po ang pamilya. Anong gaganda? Wala kang kwenta. Tinakwil mo pamilya natin, tayo katoliko na, mula nang ipanganak ka, katoliko, ngayon nag-born again ka. Umalis ka dyan. O magtatanong ngayon ng tao sa sarili. Sabi ni Pastor, ako daw ay gaganda ang relasyon sa kapamilya ko. Ba't di nangyayari? Sinungaling ba si Pastor o ang Diyos? O ako'y naloko lang? Naloko. O yun, alin man sa tatlo. Sinungaling ang Diyos? Dahil yun ang itinuturo ng Pastor, yung sinabi ng Diyos. Sinungaling ang Pastor. O ako ang naloko? Kaya mga kapatid, magsaliksik tayo. Ayaw po niya ni Vince Cortez. Yung mga born again, pagod kakasolvin, tinitira na naman ni Calvin. Yun nga ang problema. Ano bang soul win? Sino bang nagwi-win ng soul? Mayroon sa Biblia ba na will soul? Yung mga terminology na win souls, yan po hindi biblical. Hindi po tayo nagwi-win ng souls. Hindi po tayo makakawin ng kaluluwa, mga kapatid. Wala sa Biblia. We evangelize, we share the gospel. It is God who wins souls. We are not the soul winner. Kaya mga term na soul winners, yan may mga lang yan po ni Armenius. Katuruan ni Armenius na itinuring ng heretic sa Dordrecht. Sa Netherlands. Tinuring na si Armenius heretic at yung mga Armenians heretic. Pero ngayon, hindi na naman ang mga heretic. Tinitira na ni Calvin. Kaya parang ibig niya sabihin, tayo hindi nagsusunod Baka po hindi nyo kaya yung ginagawa ng mga reform. Sino ba ang mga soul winners talaga kung sa iyong definition na talagang pumupunta humahayo? Adoniram Judson sa Burma, the first missionary to Burma, isa Calvinist. Missionary talagang Hudson Taylor sa China, Calvinist. The first ever who evangelized on a larger territory sa China, in a larger territory. Hudson Taylor, naging OMF yan later on. Hindi po yung Pentecostal. Wala pong Pentecostal na nagsusolwin, kapatid. Wala. Walang Armenian na nagsusolwin na kagaya nila Charles Spurgeon. George Whitefield. Actually si Paul Washer. Paul Washer. Saan siya? Nasaan ngayon siya? Sa South America, Brazil. Tamo, sabi nga niya, nasa bukid siya. Mayroong lalaking pumunta roon. Malaking lalaki, nasa bukid yung church. Ang dami niyang missionary, kapatid. Mga native missionaries. Sinusuportahan ng Heart Cry Missionary Society.
Sino ba naman ang mayroong ganyang misyon? Kundi yung mga kay Calvin. Yung kay Arminian, wala. Dito lang sila sa syudad. Wala nga po. Nagsisiksik dito sa syudad kasi dito may pera eh. Opo. Wala nga tayo makitang ano sa kanila. Yung Wala nga tayong makita sa kanila. Pumunta ng kagubatan, ng isla. Hindi, lahat na tayo. Para patikimin ko kayo ng aking nabiling kakao. Ito kasi imported from Davao. Hindi na ito akaw eh. Hindi na natin napopromote ang akaw. Kaya, wala tayo nakikita, Pastor, ng mga... wala po. Ang mga Armenian, alam mo, kapati lang sila, naninira ng ibang church. Yan yung mga nag-ship steel. Yan yung mga CCF na walang galang sa walang ethics. Pag may dumalo, member na nila, kahit member sa ibang church, hindi nagpagod. Hindi man lang... Tapos aanin sila sa kanilang mga miyembro na hindi naman nila miyembro dati. Tuturing na nilang miyembro. Mga ship stealer. Yan yung mga hindi nagmi-mission. Ay, nagmi-mission siguro, pero hindi naman talaga all out, no? Oh. Mas lamang sa kanila yung ship stealing. Nabimingwit sa aquarium ng iba. Ano ba tawag doon, Pastor? Proselyting ba? Proselyting. They proselyte the members of other churches. Buti sana kung member ng saksi. Gawin mong tunay na Kristiyano kung kaya mo. Hindi mo nga kayang maging tunay na Kristiyano ang tao. Ang Diyos nga ang nagpapaging Kristiyano sa tao, hindi tao eh. Tapos sasabihin mo na ikaw yung... Actually, ang mga pinakamagagaling na evangelists at pinakamaraming nadala, no, na mga kaluluwa, no, sa iglesia, hindi sa langit. Kasi pwedeng sa iglesia lang, pero wala naman, hindi paligtas. Sino ba? Si Jonathan Edwards. The Second Great Awakening. Revival. He is a Puritan. Reformed. And he is called the most, sinasabi nating yung theologian na talagang pinakamagaling sa Amerika. That America has produced. Parang siya ang ng Charles Spurgeon ng UK. Si Jonathan Edwards naman ng US. O sino? Sino mga Armenian ang sikat na sa history? John Wesley. Si John Wesley. John Wesley. Pero yan, si John Wesley is perfectionist. Kaya nga Methodist eh. So, holiness. May sarili siyang na kailangan kong maging banal. Kaya nga siya nagsisikap mag-ministry. Masyado naman siyang nagtatas sa sarili niya. Mahirap yun, wala kang joy. Yung sarili mo, pinagtitiwalaan mo. John Wesley. Charles Wesley. May pagka-slide si Charles Wesley. Siya ay probably 2-pointer na Calvinist, 3-pointer Arminian. Charles Wesley. Pero si John Wesley, 5-pointer. Nawawala nga ang salvation eh. Diba? Saka, Pastor, baka po ang ang context ng niya yung mga Calvinist, yun nga, yung sinasabi. Baka po yung mga hyper, nakilala natin. Hindi na nag-evangelize. Meron nga pong hyper Calvinist. Hindi na sila nag-evangelize. Mga parang patay na sila na tuod, na parang tuod, din na babati ng kapwa-tao. Pagka ikaw ay hindi baptist, hindi ka nila tuturing na reform. Kailangan baptist ka bago ka maituring na reform. Kailangan ma-reform, baptist ka. Pseudo-baptist ka pagka ikaw hindi ka baptist, tapos nagpapanggap kang reform. Meron po mga ganon. Yun yung mga hindi lumalabas sa kalsada para mangaral. At pumapasok sila sa mga churches, babaguhin yung church. I-reform. Hindi po kami ganon. Kami po ay lumalabas sa kalsada. Kami po ay nagpupundo ng sariling bulsa. Hindi kami nangihingi. Hindi kami nangihingi at kami po ang namimigay sa tao. Kami lumalabas, namimigay ng mga tracts. Di ba? May mga plano pa tayo magbigay ng mga goods. At tayo ay nagmi-mission sa Dumagat. Tayo pumupunta sa mga tribo. At namimigay tayo ng mga pagkain at damit. Yun po ang ating ginagawa. Hindi po tayo nang aagaw ng miyembro ng iba. Pag miyembro na ng iba, hayaan mo sa kanila. Tayo pong inaagawan. Yung mga miyembro po natin dati sa atin, nasa iba na. Bahala kayo kung yun ang desisyon nyo. May pumunta na ng CCF, may pumunta na Reformed Baptist, o may pumunta na ng ibang reform. But they are free.
Yun po ang totoong Kristiyano, hindi yung sisisihin mo sila. Hmm. Bakit kayo nandyan na? Hindi, we are grateful that you are still Christian. Opo, kaya nagpapatuloy. Oo, hindi kami, pinapabayaan na namin. Kung ayaw talaga, hayaan mo. Di ba? Bakit mo naman pipigilan ang tao kung ayaw na sa'yo? Ganun ang tunay, na may freedom. Hindi yung tatakuti mo, wala ka ng salvation, nalaka, pag umalis ka sa iyong tatay sa pananampalataya. Hindi ka Diba? pagpapala. May utang na loob ka sa akin dahil ako yung nagganyak sa'yo. Ako ang nag-umpisa sa'yo. Dapat dito ka lang mag-tithes. Ay, mali po yun. Ay, dali. Wala nang kalayaan yung taong magpasya. Hindi naman ikaw ang nagligtas sa taong yun, kundi ang Diyos eh. Ba't mo sasabihin ngayon na kundi dahil sa akin? Hindi ka maligtas. Aba, ikaw pala yung nagpapanggap ng Diyos. Kami po ay naniniwala na ang pagiging mananampalataya ay gaya ng sinabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdidig, no? Pero ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Kahit magtanim ka, kung hindi yan palaguin ng Diyos, patubuin, hindi yan maging Kristiyano. Kahit mangaral ka, ibigay mo pa ang buhay mo at pautangin mo pa yan ng libo-libo at di mo na singilin. Kung hindi pa rin maging Kristiyano yan, hindi pa rin. Nag-benefit lang sa'yo. Oo, wala ka pong magagawa para maging Kristiyano ang isang tao. Kasi ang problema sa Armenian, nilalagay sa sarili nilang kamay ang kaligtasan. Ano sila nagki-Kristiyano? Oo. Tapos sabihin pa nila ay obligasyon mo yan dahil anak mo. Dapat pag anak mo, alagaan mo. Ang tanong, anak mo lang, hindi naman anak ng Diyos. O anong nangyari? Anak mo lang talaga. O baby. O kahit na anong magkasala, sasabihin mo pa, ano ka pa lang, karnal ka pa lang. Wala namang karnal na Kristiyanong sinasabi ang Biblia eh. Di ba? Spiritual ang Kristiyano na paminsan-minsan nagiging nagsasarili ng desisyon. Pero hindi siya manatiling karnal. Hindi na siya karnal, spiritual na siya. Ang naghahari sa kanya na spiritual na buhay. Nasa kanya ng banal na spirito. Eh. Oo, nasa yung banal na espiritu, paano ka namuhay sa karnalidad. Diba? Kaya talagang nalalabanan ng isang tunay na Kristiyano ang pagkakasala. Pero yung mga ganyan, dahil sa kamay mo, kaligtasan mo, hindi talaga yan magiging totoong Kristiyano. Kasi iniligay mo sa kamay mo yung pagiging Kristiyano nila o di binobola-bola mo ngayon kasi gusto mong dumalo. Kaya pag nagkasala, sasabihin mo okay lang yan, siguro nagkamali ka lang. Bibibihin mo pa, Mahal ka ng Diyos. mahal ka ng Diyos kahit sino ka pa. Yun. Yun lang. Ay, kakantahan mo pa, maging sino ka man. Sharon Cuneta na. Ay, hindi pwede Hindi mo gano'n. na kailangan magsisi. Di na. Kaya nga meron na nga yung yung hyper grace. Hyper grace. Diba? Charito. Yun. Yung mga kabiyaya. Mga kabiyaya. Pag pinatawad ka na, hindi ka na dapat magsisi pa kailanman. Ba, grabe. Paano po yung tawa niya? Oo, tawang demonyo talaga. Naghahanap po ako ng para matapik natin ulit. Wala. Nawala na. Minsan, talakayin ulit. Baka naman na-reform. Sana po. Malay mo, di ba? Kapapakinig sa atin, no? Kay kinig pala. Tapos na-realize niya, tama nga pala sila, no? Hindi pala talaga yung kailangan na kahit magkasala ako, baguhin ko lang ang isip ko na hindi ako nagkasala. Yun ang kanilang pagbabago ng isip. Pag nagkasala ka daw, change your mind. And don't admit that you have sinned. Wow. Just, be firm in your faith that you are now, Pag may nag-share sa akin noon, Oo. hindi pa ako Christian. hindi. Siguro doon na ako. Kasi maganda pala dito. Oo. Maganda ko gumagawa ng kasalanan. Kaya marami dong hindi Kristiyano na naroon kasi okay dito. O di na ako na kailangan baguhin sarili Hindi ko. na kailangan. At ako'y pinatawad na magpakailanman. Ah. Pupunta ako sa langit kahit ako'y buhay demonyo. Diba? I'm living like a demon but I will go to heaven. Because charito. Diba charito grace Kaya lang. lang, pagdating niyo sa langit, wala yata ang Diyos doon. Hindi, pagdating niya sa langit, sisipain niya ang Diyos, no? Rhetorically. Oo. Kasi ayaw niya sa Diyos Kasi nga, ayaw nga niya magbago Buhay niya. O ano kung pag narito ako sa langit, magbabago ako? Hindi pwede. Malis ka rito. Di ba? Si Brother They will Tamil, kick out God of heaven Oo. If they will go there. Kasi hyper masyado Hyper masyado. Kasi kahit anong gawin ko, dapat mahal mo ko. Sabi, hindi ka pwede rito. Hindi pwede. Dito ikaw umalis. Parang yung Diyos nila po ay konsentidor. Oo. Kaso yung Diyos sa Biblia, Hindi. konsentidor. Makatarungan yun. Yun ang problema. Kung kaya mo nila mag-solwin, ang Diyos kaya magligtas ng dilang kaluluwa pati katawan. Wala talaga. Yun. Laging tinatag ni Brother Tamil yung pastor niya.
Pastor Andrew Busito. Okay, kung wala na pong tanong ay pwede po kayong mag-suggest ng aming tatalakayin. Po, next time. No? Pwede kayo Opo, mag-suggest. yun lang pong i-comment at amin pong kukonsider kung amin pong pwedeng talakayin. Kung ano man po yung inyong hihilingin na grupo ng pananampalataya o church o individual or denomination Opo. na inaakala ninyo na medyo kailangan talagang i-brought up kung ano ang ano. Kasi malabo eh. May mga insinuation Opo. na Pag-aaralan naman po yan. Yeah. na parang sila lang ang tama o Okay. parang mali tayo, tama sila. Tingnan natin sa susunod ng mga panahon. Yan, paalam na tayo. So, Sige po, at kami po ay magbabalik sa Martes. At hanggang dito lang po muna kami. Ito po ang Narrowgate at we are the Cult Cult Busters. Busters. God bless you.